Mahilig bang kumain yung mga anak nyo ng miswa? Eto ang panibagong recipe na gagawin ko. Mahilig kasi akong bumili ng mga naka-plastic na nagulay tulad nitong carrots at labanos. At ini-stack ko lang siya ng ganyan. I-share ko sa inyo kung paano ko nire-restock yung mga gulay na binibili ko. Kung paano siya tumatagal ng 1 linggo or minsan mahigit pa sa aking rep. So eto na nga, i-share ko sa inyo yung miswa soup recipe ko. Hiniwa ko na nga yung labanos ng paganyan. Kung makikita nyo mga mare, pagmumukain ko din siyang noodles. Para kahit papano ay hindi mapansin ng mga kids ko. Ang mapapansin lang nila yung carrots dahil nga iba din yung kulay. Pwede kayong maglagay dito ng onion leaves kung meron kayo. Ako kasi madalas kung ano lang yung nasa rep namin, yun lang din talaga yung ginagamit ko para hindi na nga ako pabili-bili. Eto na nga, fast forward tayo nung nahiwa ko na sila. Ganyan ang itsura nung pagkakahiwa ko mga mare. Kailangan medyo pahaba sila para kapag kumain ng noodles ay hindi nila mapapansin na gulay na rin yung kinakain nila. Meron nga rin pala akong puting sibuyas at syempre yung miswa. Naglagay na nga ako ng tubig dyan at dahil walang karne ay aantayin ko munang kumuluyan bago ko ilagay yung mga gulay na ilalagay ko. Wala tayong karne or wala tayong mantika sa pagluluto ko ng ganito. So ayan mga mare, nung medyo pakulo na siya ay inilagay ko na nga yung sibuyas. Para hindi gaanong malabsak yung gulay, pakuluin muna natin yung tubig para kahit papano ay hindi na masyadong maluto yung mga gulay. So mga mi, kung mapapansin nyo, napakadaming vegetable niyan, 'di ba? Nung labanos at nung carrots. Pero mga mi, hindi talaga nalasahan yung gulay na nilagay ko sa pagluluto ko nitong miswa. Naglagay na nga pala ako diyan ng kalahati ng Nor chicken. Nasa sa inyo yan kung anong lasa yung gusto nyo. Kung gusto nyo ng pork or kung gusto nyo ng beef. Gumagamit talaga ako ng Nor para kahit papano may malasahan sila na parang karne na inilagay. Pero wala akong ginagamit na karne dyan. At naglagay na nga rin ako ng patis. Patis lang talaga yung pangmalakasan kong pampalasa. Hindi na ako naglalagay ng iba ng mga Ajinomoto or ng mga magic sarap. Patis lang ay ayos na para magkaroon ng lasa yung niluluto natin. At alam nyo naman yung miswa ay mayroon talaga siyang sariling lasa niya. Ayan, inilagay ko na nga yung miswa dyan mga mare. At hahalu-haluin ko lang. 12 pesos lang yung binibili naming miswa at napakadami na nga nitong miswa na ito. Hinalo-halo ko lang yan mga mare at syempre titikman nyo pala yan. Kung gusto nyo na yung lasa or kung hindi pa, kung may lasa siya or wala, lalagyan nyo lang siya ng patis. Patis lang yung gagamitin nyo mga mare at wala nang iba at sinasabi ko sa inyo na napakasarap pa rin ang recipe na ito. At okay na yan mga mare dahil malambot na yung mga gulay natin, mabilis lang silang lumambot at mabilis din maluto yung ating miswa ay for the go na yan. Pwede na nilang kainin yan. Hindi nila malalasahan yung mga gulay na ilalagay nyo. Lalo na yung labanos. Kadalasan yung mga ginagawa kong soup ay yung natitira lang mga gulay sa aming ref. Kasi kesa masayang ay madalas ginagawan ko talaga ng soup recipe. At eto na nga mga mare, yung simpleng soup ng mga anak ko. Ang kapartner yan ay yung isda na niluto ko. So ayun lang mga mare, nakatipid na tayo. Healthy pa ang kinain ng mga anak natin. Sa halagang 12 pesos plus yung tira kong mga gulay sa ref, nakaraos na naman ang isang kainan. Hanggang dito na lang mga mare, sana'y nagustuhan nyo ang aking tipid version pero healthy living pa rin ang atake.